Okay, heto na nga, itong si Ramon Tulfo. Grabe itong ginawa ni Ramon Tulfo. May nilist siya, nag-list down siya ng mga pangalan na gusto di umanong i-destabilize itong gobyernong Marcos. Ha? At in-interview itong si Magalong dito, patungkol dito, ha? So, ayan, sasagutin niya ni Mayor Magalong itong kasi nakasali po yung pangalan ni Mayor Magalong dito eh. Okay? So, tingnan natin at pakinggan natin ng mga sagot po ni Mayor Magalong at tayo po ay mag-analyze. At ipaintindi natin ng ating mga kababayan dito sa vlog na ito na yung mga akusasyon ni Ramon Tulfo ay sobrang ano yan, sobrang kabalastugan, alam mong pambabanat lang, walang katuturan, at heto pa ang pinakamatindi. Ang financier daw dito sa destabilization na ito, walang iba kundi si VP Sara. Na nalagay yung pangalan ni VP Sara, nalagay yung pangalan ni Congressman Pulong Duterte, at si Chavit Singson. Kasama si Chavit Singson na nag-fund raw dito, ha, nag-finance raw dito sa destabilization. Yan ang akusasyon ngayon ni Ramon Tulfo. Sobrang sablay. Nakakahiya ka sa mga Tulfo, Ramon Tulfo. Ha? Okay, mamaya ipapakita ko yung interview na yan at magre-react tayo. Pangalawa na video na ating ipapakita ay si Vice President Inday Sara Duterte. Nagsalita na sa issue, sa mga issue patungkol po dito sa administrasyong Marcos, kung paano tinatrabaho ng administrasyong Marcos ang itong pagtulong ng mga biktima dito sa nasalanta ng bagyo. Ano ba ang reaksyon ni VP Sara? Yan, malalaman nyo yan mamaya kasi meron pong mga sinasagot itong si VP Sara na mga issue tungkol sa kanya. Okay? So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Matindi, trending na trending. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna yung aking YouTube channel, itong video na ito, na i-like at saka i-share itong ating video para guys, marami po ang makaalam. Yan na lang po ang itulong niyo sa akin na itong informasyon na ating diniscuss ngayon ay kakalat ito sa taong bayan. Okay, importante yan. And also guys, sa mga first time dito nanood dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan updated ka pa sa ating mga balita. Okay? So without further ado, pakinggan na natin itong si Mayor Magalong na sinagot na niya ang issue patungkol nga dito sa bintang nitong si Ramon Tulfo, no? Pinagbibintangan na isa itong si Magalong sa mga pangalan na gusto raw i-destabilize, no? May marami raw ang nag-finance raw dito ay si Chavit Singson, VP Sara at si Congressman Pulong. Nabanggit yung pangalan ni Marcoleta, nabanggit yung pangalan ni Atty. Vic Rodriguez, ni Atty. Topacio, lahat ng mga DDS na mga sumusuporta sa ligasiya ng mga Duterte, nalagay po yung mga pangalan doon na yun raw ang nagpaplano na ipabagsak ang gobyernong Marcos. Okay? At isa dito, si Mayor Magalong rin na nalagay at nasali ang kanyang pangalan, no? Sobrang ang sablay itong bintang ni sino to? Si Ramon Tulfo eh. Kasi si Mayor Magalong nga, inimbestigahan na niya yung Davao na nagbaha doon sa Cebu, pero Davao yung inimbestigahan. Isa rin ito sa Magalong eh, na epal rin itong si Mayor Magalong eh. Di ba? O heto, panoorin natin itong interview ni Mayor Magalong without further ado. O heto, Mayor Magalong, in-interview ni Atty. Karen. Okay, ito, play. Si retired broadcaster po Ramon Tulfo has alleged that several prominent individuals are behind a supposed effort to destabilize the current administration. And dinabas niya po yung listahan, pero nandun po kayo sa listahan among other prominent personalities like sila... Ayan Yan ang lista ni
Sino to? Si Ramon Tulfo. Sabi niya dito, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Okay? So walang iba dito sa Administrasyong Marcos. Romeo Puquez. Di ko nga kilala ito eh. Orly De Leon. Benjamin Magalong. For confirmation pa raw. Sa tingin ko, nilagyan niya ng for confirmation itong pangalan ni Mayor Magalong kasi nakita niya siguro na si Mayor Magalong ay pumunta doon sa Davao, nagpa-epal eh. Johnny Macanas, ayan. Gerald Bantag. General Bantag ba ito? Gerald Bantag. Colonel La Chica. Colonel Leonardo. Colonel Mitran. Hindi ko kilala nga eh. Si La Chica yung familiar lang dito eh. Kapitan Dado Enriquez, sinali pa yung mga vloggers na mga retired na mga sundalo. Ferdinand Topacio, ayan, nasali si Ferdinand Topacio. Attorney Vic Rodriguez. Attorney rin yan itong si Topacio ha. Mike Defensor, syempre si Mike Defensor yung nagtulong dito kay Orly Guteza, sinama na niya. Syempre itong si Manong Chavit Singson na binabanatan ngayon ng administrasyon, kaya galit na galit itong si Chavit Singson eh. At sinali na siguro nila si Chavit Singson dito dahil si Chavit Singson lang naman ang nag-expose na gustong paimbestigahan itong balwarte ni Marcos diyan, si Sandro Marcos, lugar ni Congressman Sandro Marcos, no? Yung kanyang mga flood control diyan, nagalit sila diyan kay Chavit eh. Itong si Attorney Senator Rodante Marcoleta, di syempre galit sila kay Marcoleta kasi kilala naman natin itong si Marcoleta na gusto lang ng pagbabago ng bansang Pilipinas at nangunguna ito sa mga investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Napapunta na sa mastermind yung investigasyon, mga question ni Marcoleta, galit sila doon. Orlando Olamit at si alias Monk. Ayan, di ko kilala yung dalawa. Okay? So ito po, nasali po si Benjamin Magalong. Ito, patuloy pa natin. Former Executive Secretary Vic Rodriguez, former Secretary Mike Defensor, Chavit Singson, Senator Rodante Marcoleta, Colonel La Chica at Ferdy Topacio, among others. At ang alleged possible financiers are Vice President Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte at Chavit Singson. Yan nga ang nakakatawa. Sinali pa nila itong si VP Sara at si Congressman Pulong na sila raw yung parang nagbuo nitong team na ito o financier, no? Para sa akin, paano naman, no? Kung si VP Sara ang may gawa nitong destabilization plot na ito, no? Si VP Sara is so busy being pagiging Vice President. Magawa pa kaya ni VP Sara ang mag-destabilize? Na ang daming tinulungan ni VP Sara, busy si VP Sara na nag-concentrate siya na kung paano niya matutulungan itong bansang Pilipinas kasi bangag na nga yung presidente. Tapos mag-iisip pa si VP Sara nito. Pati si Congressman Pulong, ang dami niyang inaatupag sa kanyang distrito. Pinagbibintangan na nga siya patungkol dyan sa flood control niya dyan na matino. Tapos mag-isip-isip pa siya ng destabilization. Siguro si Chavit Singson. Kasi mayaman si Chavit, wala nang ginagawa. Posible pa. Pero para sa akin nga ay imposible eh. Kasi matanda na si Chavit Singson. Siya pa kaya ang magplano ng mga destabilization? Actually, sa totoo lang, sa analysis ko, hindi na po kailangan i-destabilize ang gobyernong Marcos. Kasi wala na, sira na yung administrasyong Marcos. Paano mo i-destabilize ang isang administrasyon na destabilize na sa kanyang sarili? Nasisira na ang administrasyong Marcos sa sarili nilang ginagawa. Sira-sira na ang kanilang pangalan.
Sira-sira na. Sa totoo lang, buong bansa, buong Pilipino, kung makikita mo sa social media, halos lahat isinusuka na si Bongbong Marcos. Ayaw na si Bongbong Marcos. Tapos i-destabilize pa natin yan. Magti 3 years na. Malapit na yung bumaba sa pwesto si Bongbong Marcos. Di ba? Kung si VP Sara ang nagplano ng destabilization, mas mabuti na lang siguro kung tatakbo siya sa 2028. Di ba? Mas mabuti pa. Legal pa. Wala pang maraming kuda. Wala pang maraming gagawin. Kasi hindi po biro ang destabilization. Kaya ikaw, Ramon Tulfo, wala nang naniniwala sa'yo. Kinakagat ka na lang ng media kasi, alam nyo naman, kapag merong mga ganitong mga balita, kakagatin na naman para maraming views. Pero sa totoo niyan, hindi ka pinapaniwalaan. Di ba? Wala ka, Ramon Tulfo, matanda ka na, nakakahiya ka sa mga Tulfo, at the same time, nagbigay ka lang ng kaguluhan sa bansa natin. Huwag kang magpapapel, Ramon Tulfo, kasi hindi ka na relevant ngayon. Matanda ka na. Wala. You might as well, magpahinga ka na lang, Ramon Tulfo. Okay? Mag-pray ka na lang sa Lord. Humingi ka ng tawad sa mga kalaban mo. Especially si Claudine Barreto, ginanot niyo yung buhok mo, halos matanggal na nga yung mga buhok mo ginanon ni Claudine Barreto kaya pala napahiya ka doon sa airport ni Claudine Barreto kasi sobra kang walang respeto at hindi maghalang sa tao, di ba? Tapos ito magpapalabas ka ngayon ng destabilization ng mga tao raw na ang kukurni mo, Ramon Tulfo, sa totoo lang. Wala nang naniniwala sa'yo. Yung pangalan nyo lang po yung may nakalagay na for confirmation. But what is your comment about this? Thank you very much, Attorney Karen, at na-raise mo yung issue na yan. Ako nga, natutuwa nga ako dyan sa kwan na yan. Lalagay nila yung pangalan ko, pati lalagyan pa nila ng for confirmation. Pero ang intention dyan, ilagay talaga yung pangalan ko. Alam mo, Attorney, I've been there. And I know how it is to coordinate, how to conduct all this destabilization because we did it in 2006. Napakahirap yan. Hindi basta-basta ginagawa yan ng nagsusulatan o kaya nag-i-email o yan nag-text yan. Talagang kailangan na series of preparations yan, matindi yan. And I've never been involved in that since the time na natapos yung 2006 na nakulong kami. I promise not to get involved in that. Kaya hindi ko nga alam yan pasensya na po, wala nga akong background na nalalaman patungkol dito kay Mayor Magalong na involved pala siya sa mga destabilization. Dati siyang involved sa mga ganitong bagay. Hindi ko nga alam yan So ako, naniniwala ako na yung itong nilabas ni Ramon Tulfo, lahat ng ito ay gimmick niya, trip niya ba? Wala na sigurong magawa sa buhay. Ako naniniwala kung wala namang ganyang pag-iisip si Mayor Magalong. Kaso lang, lately, nagpa-epala itong taong ito Sa mga speeches ngayon because I am invited in, to talk at 2 times, 3 times a week, sometimes 4 times a week pa nga lagi kong binabanggit yan that I totally support social activism, especially encouraging young people to join social activism, provided that it is done within the confines of the law. Ang lagi ko nga sinasabi sa kanila huwag niyo akong gayahin. Because it will never help this country, it will never help you as well. Kaya yung ginawa nilabas nila yung pangalan ko na yan, isa lang ang masasabi ko dyan, talagang pawang kasinungalingan. Thank you, Mayor Benji. At palagay niyo po ba, bakit kayo sinama dito? Is it because of 2028? Ako nang sumagot dyan. Anything? Ako nang sumagot dyan. Nasama ang pangalan ni Mayor Magalong kasi po, akala siguro nitong si Ramon Tulfo ay against ito sa administrasyong Marcos. Kasi lately,
si Mayor Benjamin Magalong lang naman ang nag-expose sa mga cat's eye, flood control, yung mga ghost projects, di ba? Kung maalala natin. Tapos sumali ito sa ICI. Tapos nag-resign sa ICI. Tapos ngayon naman, tumulong doon sa Davao na nagpa-epal doon. Yung mga rocknet na yun na inano niya, ininspeksyon niya at wala naman silang nakuha doon, napahiya sila. Oh. So ngayon, nagdadalawang isip itong si Ramon Tulfo kung isali niya si Magalong o hindi. Kasi hindi niya maintindihan kung itong si Magalong ay ano ba ito si Magalong? Against ba ito sa administrasyon o kampi ito sa administrasyon? Hindi niya maintindihan. So, nilagyan niya doon, ang kanyang gimmick na trip niya, nilagyan na lang niya na for confirmation, di ba? Oh, matindi rin yung trip nitong si Ramon Tulfo. Bangag rin ang pag-iisip eh. Do with possibly you running for a higher position or ano kaya po yung naging intention? Ayoko namang maging politiko to, no, yung comment ko. Pero the way I see it, it's really a very orchestrated character demolition. Ako, mas naniniwala pa ako, no? Na itong si Mayor Magalong ngayon, medyo nagpapaepal, medyo nagpaparamdam, medyo nag-e-expose ng mga kabalastugan ng gobyerno. Di natin alam, baka gusto itong tumakbo rin in a higher position. Baka gusto itong maging congressman o maging senador. Hindi natin alam ng trip ni Mayor Magalong. Hindi ko nga maintindihan. Dati, believe ako dito eh. Kaso, sometimes, no, mga desisyon niya, medyo rin eh, parang hindi ko maintindihan. Na napasukan rin yung utak sa pamumulitika eh. Dahil nga ito sa aking kampanya laban sa corruption. Kaya I'm pretty sure na so much money are being shelled out para talagang sirain kami rito. Kaya kailangan and to give up the crusade, I abandon the crusade, but we're not going to give up, for the sake of our children, our young children, and for the sake of our country. We are not going to give up maski na ano pa. Alam mo, sa totoo lang, Magalong, sana naman yung mga pinagsasabi mong ganyan, yung mga advokasya mong ganyan, sana naman wag kang magpaepal. Sana naman ay gawin mo yung sa tingin mo ay tama. Yung nandun ka sa Davao, Mayor Magalong, sobrang epal po yun. Bakit kayo nag-investigate doon sa Davao na meron pang mas karapat-dapat na dapat ninyong tingnan? 'Di ba? Binabaliwala ninyo yung poster doon sa Davao na nakalagay doon, kailan kayo mag-investigate sa Davao sa lugar nila Sandro Marcos at ni Martin Romualdez. Natatamaan kayo doon eh. Tinatanong kayo ng taong bayan, tinatanong kayo ng mga taga Davao, mas inuna pa ninyong ininvestigate ang Davao na mas dapat ninyong unahin ang lugar ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez. Sagutin mo yun. 'Di ba? Napahiya ka doon, 'di ba? Tinai-threaten pa nila yung buhay namin. We're not going to give up. Kasi tinitreaten mong buhay mo kasi expose ka ng expose, Mayor Magalong. Natural lamang 'yun, 'di ba? Bago ka nag-expose ng mga kabalastugan ng gobyerno, alam mo na 'yon na life-threatening yung mga pinanggagawa mo. Di panindigan mo 'yun, 'di ba? Kung matapang ka, 'di ba? So kayo nang humusga, mga audience ko dito sa Donmar TV, kayo nang humusga. Ano masasabi nyo dito kay Mayor Magalong? Anong masasabi nyo dito sa mga lista ng mga pangalan na ibinulgar nitong si Ramon Tulfo? Ano ba si Ramon Tulfo? Nasiraan na ba ang ng utak? O may katotohanan yung inexpose niya? Kayo nang humusga, okay? Punta tayo dito sa interview ni Vice President Inday Sara Duterte
sa mga latest issues tungkol sa kanya. Sinagot na niya at patungkol po dito sa latest na kalagayan po ng mga nasalanta ng bagyo ay sinagot na ni VP Sara. Okay? Without further ado, heto po si VP Sara. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin nananagot. Puro lang investigation. So yun yung sinasabi ko na mukhang hindi masyadong maganda yung audio ha. So listen carefully. Nilinis ko na nga yung audio dito ha, pero you listen carefully dito kasi mahalaga po yung mga sinasabi ni VP Sara. Yung sinasabing independent Commission for Infrastructure ay ginawa lamang para kontrolin yung istorya, kontrolin yung narrative sa corruption scandal. VP Rancho ng Basidol, wala to request. Senator Basidol. Yes. Oo, well, hindi ako comment sa warrant of arrest dahil wala siya tungkol sa mga pronouncements, public pronouncements ng ICC. Pero gayon pa man, noong as early as April of this year, nagsabi na rin talaga ako kay Senator Bato de la Rosa na maghanda siya sa kung ano man yung mga posibleng mangyari tungkol sa ICC case. At ang sinabi ko sa kanya din na tingnan nyo gaano ka-advance mag-isip itong si VP Sara ha. Hindi pa pumutok itong binalita ni Ombudsman Remulla ay nag-usap na pala itong si Vice President Sara at itong si Senator Bato. Ang pinag-usapan nila na maghanda-handa ka na. Kasi anytime ay pwedeng ikaw ang isusunod na imbestigahan ng ICC o bigyan ng warrant of arrest. So meaning to say, pinaghandaan na pala ito ng kampo ni Senator Bato. Okay? At alam mo naman, itong si VP Sara ay hindi niya pababayaan yung mga kaalyado ni former President Duterte. Okay? Ito pa. Atin pang pakinggan si VP Sara. Ang paghahanda niya magsisimula sa pagpili niya ng isang international law expert, merong experience sa ICC na abogado, para namibigyan siya ng advice kung ano yung mga dapat niyang gawin. Di ba yung may investigation na yun sa mga Cebu province, mga mayors, mga officials doon? Kasi nakalive sila during the kasagsagan ng Bagong Tino and Bagyong Aguan. Any reaction po? Anay natin, no? Yes. Anay natin, no, kung ano yung action ng Department of Interior and Global Government. Dahil ito yung ahensya na kung saan under ating, nakapailalim ang ating mga local government So dapat meron silang saktong sagot kung bakit wala sila doon sa kanilang area of responsibility noong panahon ng bagyo. Lalo pa pag ikaw ay governor or mayor, ikaw yung local chief executive. Ibig sabihin nun, ikaw yung head ng disaster council. So, kasama doon sa trabaho mo yung paghahanda ng disaster council. Vice, yung reaction ng grupo niyo po, yung pagtuwa ka Senator Bato, what is your reaction regarding with that? Yung reaction ng grupo natin, hindi tilaban, what is the reaction about our decision? Yung sa warrant of arrest Yes, kay Senator de la Rosa. Hindi kasi po ako member ng BDP-Laban. So, hindi ko alam kung ano yung aksyon ng partido, ng PDP. Pero, noong narinig ko yung chismis, na gano'n nga, at meron pa ba sa balita na meron tayong mga opisyal dito sa ating bayan na nagsasabi na merong warrant of arrest, ay minessage ko siya, at nakausap ko ang kanyang anak, si Maki de la Rosa. Sinabi ko kay Maki na kung interesado man si Senator Bato de la Rosa na abogado ay may-recommend sa kanya na isang British Council doon based. Imagine that one ha. Tinawagan na pala ni VP Sara si Senator Bato, no? At nagkausap sila, ang anak ni Senator Bato, tapos
ang nakagaling pa nito ay tutulungan ni VP Sara ng isang abogado itong si Senator Bato. Okay? Nang hindi ito isang ordinaryong abogado lamang na galing sa Pilipinas, ha. Abogado na pwedeng mag-abogado kay Bato para sa ICC. Okay? Piniprepare ni VP Sara yan. Baka gusto mo na meron tayong parang tinatawag nilang qualified na maging abogado ng isang sa ICC. Okay? So, nag-usap na pala, nakahanda na pala sila. Kasi, hindi naman yan na hindi naman katakataka na alam naman natin na itong administrasyon na ito hindi na mapagkakatiwalaan. Di ba? Hindi nga natin alam na yung presidente natin at yung mga taga-ICC ay sila rin yung mga nagpaplano nito. O hindi natin alam na si Bongbong Marcos ay siya pa mismo ang nag-suggest nito sa ICC. Hindi natin alam, ha. I'm just talking in all options. Okay? Binigay ko sa iyo in all options. Or vice versa. Ang mga taga-ICC ang humingi ng tulong kay Bongbong Marcos na pwede bang si Senator Bato is held for isali namin dito sa kaso na ito na sana matulungan kami. Di syempre naman si Bongbong Marcos papayag talaga yan kasi alam niyang delikado sila dito kay Bato kapag ito ay tatakbo sa 2028 'di ba? So kaya nga itong administrasyon na ito gagawin nila ang lahat para matanggal sa sa scene sa 2028. Yan na po si VP Sara, si former President Duterte, si Bongo, si Senator Bato. Silang apat. Okay? Itong apat na ito. Gagawan nila yan ng paraan na ma-disqualified o mahuli sa ICC kasi yun lang naman ng tanging paraan na manalo sila sa eleksyon Kasi kung tatakbo itong mga taong ito, malakas ito sa taong bayan. Di ba? Sa England, yung international law. So, VP, sabi ni Ramon dito na finansya kayo nitong tulong at nigil. Chavit Simpson sa destabilization plus sa government and reaction. Kasi yung mga ganyan na... napatawa na lang itong si VP Sara na tinanong siya na siya yung financier dito sa destabilization plot. Ito, anong sagot niya? Kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. So yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismis. Ano ba yan? Ano ba yan, Ramon Tulfo? Chismis lang pala yan. 'Di ba? Kawawa ka naman, Ramon Tulfo. Matanda ka na kasi. Sinabihan ka lang ni VP Sara na yan ay chismis. 'Di ba? Trip mo lang yan Trip mo yan. Ramon Tulfo, nakakahiya ka sa mga Tulfo. Mas lalo mong sinira ang mga pangalan ng mga Tulfo. VP, sabi nila Akbayan Party List na nagsabit na sila sa Office of the Ombudsman ng request sa salin ng Presidente at Vice President. Are you willing to disclose your salin? Nandun naman na yung request at expect ko ay ibigay sa kanila ng Ombudsman dahil kasama naman yan sa narrative ng mga yellow, ng mga pink, na akbayan, ng makabayan, at ng Marcos administration. Yung pagkahabol sa akin, in fact, doon sa impeachment complaint, makikita nyo, na isa doon sa articles of impeachment ay ang aking salin. So, hindi mahirap sa kanila na kunin. Di ba? Nasagot na natin sa mga nagsasabing mga kalaban ni VP Sara, sina yung mga akbayan na naghingi ng salin kay VP Sara. Malinaw pa sa sikat ng araw ang sinabi ni VP Sara na
Nandun na yung salin ko. Kasali na yun sa impeachment na pinaghahandaan noon. Nandun na yun. Kung gusto nilang makita yung salin ni VP Sara, nandoon na yun. Okay? So, pahiya kayo ngayon, mga akbayang ngiwi. Yung salin. Ano mo sa SPR duty? Kailan tuloy lang? At kailan ka babalik doon sa last week hindi ko lang, basta before lumating, ang nagkausap kami pagkatapos ng bagyo, bago lumating ang bagyo Juan. Nagkausap kami dahil bigyan ko na ng update doon sa mga May maingay kasi ano ito parang I think sa Canlaon ito nangyari at this is meron sigurong nag-announce patungkol po sa mga tulong diyan, no, na gumamit ng microphone. So na-interrupt yung interview ni BP Sara pero sige lang, hihinto naman yan at pakinggan pa rin natin si BP Sara. At ang pagbisita ko sa Hague ay wala pang petsa. Ang nandun ngayon sa Hague ay ang aking kapatid, ang aming kuya, Congressman Pulong Ludente. At ang susunod doon ay ang kanyang anak, ang aming congressman sa Sagang District. Yan siya apocalyptic doing the condition, health condition. Yes. Wala naman siyang reklamo. Noong kami ay nagkausap, wala siyang reklamo. Pero so ang nandoon po ay si Congressman Pulong Duterte po ang present ngayon sa The Hague, okay? Nung nakausap niya yung kapatid namin, si Veronica, nabanggit niya na sumasakit yung kanyang ulo. I-report na rin yun ni Kitino sa mga abogado para magawa ng karaan sa inyo. Ano ba kailangan gawin? What's your Christmas wish po for the President? President Marcos? Last question na ba? Wala po talaga. Disaster response. The Vice President. Disaster response. Yes. Paano ako na-listahan mo, Doc Lee? Para dito, on a lighter side. Napa-sign of the cross itong si VP Sara nung sinabi niya, ano yung wish mo sa presidente? Ay nako, ang wish niya siguro sa presidente ay huminto ng suminghot ng pulburon. Disaster response ng Office of the Vice President. Meron dito kami satellite office sa Panay and Negros Island. At sila po yung unang nag-responde dito sa Negros Occidental. Ito po ang kanilang mga binigay na relief operations. Sa Canlaon City po, 500 rice boxes plus 100 water containers plus 200 na 5 kilos na rice. Yung rice box po namin ay assorted items po yun sa loob. Ang tawag po doon ay rice. Ang ibig sabihin po doon ay relief for indigents and individuals in crisis and emergencies. So assorted po ang laman ng kahon. Sa Binalbagan ay 200 boxes, 100 na. Yung iba niyan, lalagyan ng pangalan ng politika. Pero itong si VP Sara, ang nilagay po doon, rice. Di ba? Kilos rice at 50 na water components. Sa La Carlota naman ay 400 rice boxes, 200 5 kilos ng bigas at 100 water containers. Sa La Castellana naman, 300 rice boxes, 200 na 5 kilos rice. Alam mo sa totoo lang, si VP Sara, siya pang nauna dyan Office of the Vice President. Siya pang nauna. Siya yung pinakamaraming nagbigay ng mga relief goods at kung ano yung mga basic na pangangailangan sa mga nasalanta na bagyo. Magpasalamat tayo na meron tayong Vice President kasi yung presidente natin sobrang hina po gumalaw. 100 water containers. Sa Moises Padilla, 269 rice boxes and 100 na 5 kilos rice.
Sa Bago City, 400 kilos rice and 50 water containers. Sa Bacolod City, sa Barangay Montevista, Barangay Vista Alegre, Barangay Punta Taytay ay 150 na 5 kilos rice, 298 na rice boxes, and 205 na fiberless rice. So, tuloy-tuloy yung single. Buong araw. Ngayon ay itutin namin yung lugar na apektado noong Bagyong Hul. And also, VP, recently lang yung ICI pumunta ng Davao City. Nag-inspection yung mga flood control. Kahit ano VP, ano yung reaction sa district doon, sa Vice District? Opo, nag-aantay tayo na merong managot, no? Sa mga budget insertions, sa mga ghost projects, sa mga substandard project. Natatawa nga ako kasi si Bongbong Marcos, kapag pumunta siya doon sa mga biktima ng bagyo, parang hindi na madodrawing yung muka. Parang umiiyak na siya. Tapos, kinukumusta niya yung mga nabibiktima na halos maiyak-iyak na siya. Baliktad lalaki siya, si Bongbong Marcos. Ito babae ito, very strong. Makikita mo talaga na kapag pumunta siya doon sa mga nabiktima ng bagyo, makikita mo talaga, secure kami, kaya nandito na yung BP Sara namin. Talagang may tulong na dala at secure kami na meron talagang mangyari sa amin na maganda na matutulungan kami. Kasi makikita mo talaga, she is a very strong leader. Hindi kagaya nung isa dyan. Kabangagan ang dulot, maiyak-iyak na siya. And sa mga unfinished projects. Dahil alam naman natin na kadalasan yung unfinished projects ay corruption din yan. Dahil inigay na yung budget para sa project dahil sa corruption, nagkulang yung budget, kaya humihingi na naman ulit ng dagdag na budget. Kaya meron tayong mga unfinished projects. Pero kung makikita mo, napakalaki na ng budget na inilaan doon. Last question, VP. Message sa mga lahat ng nasa lantak ng Bagyong Timor, nila all over Philippines. Oo, yes. So ngayon, nasa Negros kami, bukas nasa Cebu kami, habang inaantay namin yung assessment ng iba pang mga lugar na apektado ng Bagyong Uwan, nung nilanunin namin ang Negros at Cebu, dahil sa Bagyong Pino. Kanina, kung narinig ninyo, ay inisa-isa ko sa mga tao. Pinasagot ko sa kanila kung ano ba yung mga kailangan natin na paghanda sa panahon ng lalong-lalo na ng pagbaha at bagyo. Dahil yun yung pinakamadalas na disaster sa ating iba't ibang lugar sa bansa. So, nakita ninyo na inisa-isa namin sa mga tao. Ano ba yung unang gagawin natin? Una, magdasal. Pangalawa, ayusin ang ating mga gamit. Pangatlo, alamin natin na saan ang ating mga evacuation center. Handa ang ating mga gamot, ang cellphone, ang power bank. At kanina may buti pa itong si BP Sara. Nagbigay ng impormasyon na ganyan. Yung ating presidente, ewan ko na lang. Unang ako, kailangan merong load. Dahil mahirap na meron tayong cellphone at hindi naman tayo makapagtawag o mag-text o wala tayong data para tumawag sa ibang tao para humingi ng tulong o magbigay man lang ng update kung ano nangyayari sa atin. So yun, isa-isa ko sa mga tao at pinapaalala ko sa kanila na at ini-illustrate ko sa kanila ano pa ang nangyayari kapag nagpapanik tayo kasi hindi natin alam kung ano gagawin natin. Kaya napaka-importante na alam ng mga tao sa isa kung ano yung listahan na mga dapat nilang gawin para hindi sila mag-panic. BP, napag-follow-up ba? Malacanang Defense First Lady Lisa Marcos's book launch concert event during Pino Onslaught Calamity. Hindi po ito pagsusuot ng costume tulad ng mga white para mag-party-party. Hindi naman ito sagot hindi ito sagot doon sa tanong kung bakit merong mga party
sa panahon na binabaha yung Nakakahiya nga yung ginawa ni First Lady Liza Araneta Marcos. Binaha yung pinaha at merong mga namamatay doon sa Cebu, no? Tapos may nakita doon na nagpa-party lang sila doon sa Malacanang ba yun, no? Ang First Lady. So parang hindi po hindi po bumabaga yun eh. Tapos kitang-kita mo doon na pera ba yun ng taong bayan ang ginamit nila sa party na yun? Samantalang heto tayo dito sa Cebu, parang wala na nga silang makain doon. Pero doon sa Malacanang, bongga yung pagkain nila doon. Maraming questions na napag-isip-isipan yung mga tao doon eh, kung ano ba talaga. Wala ba kayong pakiramdam? Wala ba kayong manhid na ba kayo sa pangyayari, di ba? ating mga kababayan. Hindi na pwede ngayon sa atin na hindi sinasagot yung tanong. Dapat kung kapag tinanong ang Office of the President o ang Palace at nabihan sila na kailangan nyo sumagot, dapat kailangan nyo lang sumagot ng maayos kung ano ba yung kanilang explanation. Hindi na pwede ngayong panahon na ito na aatake ka ng ibang tao para lang makalimutan kung ano ba yung totoong issue. Vice, ang reaction mo for your survey, for latest survey, tumaas agad at bumaba. What is your reaction? Reaction about your survey? Kami sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, patuloy pa rin yung trabaho namin. Kung ano yung sinabi namin doon sa mga kababayan natin na ito yung mga projects namin, patuloy pa rin yan na gagawin ng Office of the Vice President. Tumaas man o bumaba man ang approval rating, tumaas man o bumaba man ang trust rating, ay nandun pa rin yung kombinasyon namin na magtrabaho para sa ating bayan at magserbisyo. Meaning to say, walang pakialam si VP Sara dyan sa trust rating na yan. Importante, ma-provide ng Office of the Vice President ang pangangailangan ng taong bayan. Para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. So, ayan narinig nyo mismo ang mga sagot, mga current mga issues patungkol kay VP Sara at nasagot naman niya ng mabuti, okay? So kayo dito sa Donmar TV, no? Ano ba sa tingin ninyo, no? Itong mga ginagawa ngayon ng administrasyon, okay? Sa tingin ninyo, dapat na bang palitan ang administrasyon? Dapat na bang mag-resign itong si Bongbong Marcos? Okay? Sino ang mas magaling? Si VP Sara o si Bongbong Marcos? Nakita nyo naman, di ba? Nandoon rin si Bongbong Marcos sa Cebu. Nakita nyo doon, naglalakad siya. Si Bongbong Marcos, kinumusta niya yung mga biktima doon. Nakita nyo rin si VP Sara kung paano siya tumulong sa mga nasalantaan ng bagyo. Sa tingin niyo, sino ang mas magaling sa kanila? At ano ang kaibahan sa dalawa? Okay? Ilatag nyo ang inyong argumento at komento at usap-usap tayo sa comment section, ha? And guys, don't forget, i-like, i-share itong video na ito para marami ang makaalam. Sa mga first time sa Donmar TV, if this is your first time na nanood kayo sa akin, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated ka pa sa ating mga trending na balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!